O ito mga ka-RSP, tampok ngayong araw ang ilan sa mga pinakamahusay na trainers ng TESDA o Professional TESDA Trainers mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa at mapalad po tayo na makakapanayan po natin sila ngayong umaga. Dahil sa katatapos lamang po na 2025 Tag-Sunny Awards, ating mga kwentuhan at may babahagi natin sa atin ang kanilang mga parangal. Makakasama natin sila Ma'am Wian Fajardo mula sa Iloilo, Region 6, Sir Robert C. Revilla mula sa Apari Polytechnic Institute, Apari Region 2, at Sir Ronald Alvarez mula sa Provincial Training Center, Zamboanga, Sibugay Region 9. Magandang umaga po. Welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. It's nice to be here po. Actually po, I'm from Capiz. I'm not from Iloilo City. Okay. Oy, katatapos lamang po nitong 2025 Tag-Sunny Awards. First of all, binabati po namin kayo. Congratulations po. Maraming Okay, para po sa kalaman ng ating mga tagapanood, ng ating mga ka-RSP, no, ano po ba yung layunin ng 2025 Tag-Sunny Awards? Patungkol saan po ba ito? Pakipaliwanag po. Ito po ay isang recognition po. Kasi ito po yung pinaka-highest na award po na binibigay ng TESDA sa mga magigiting na TVET trainer po sa Pilipinas. Okay. So nabalitaan po namin na kayo ang trainer o kayo yung mga trainer. At paano po? Ano pong in what saan pong larangan? Actually po yung tagsanay po is shortcut po yan ng tagapagsanay or trainer po. Ako po, isa po akong trainer ng Front Office Services NC2. So yun po yung specialization ko. Well, Sir Ronald, kamusta po yung naging preparation nyo for this awarding? At isa rin po kayo sa awardee, tama po ba? Yes, sir. Actually, very rigid din po yung preparation namin in terms of skills preparation and different activities prepared by TESDA, of course. So magkakaiba pong skill sets. Saan po kayo Yes, ulit, we have different skills. Yes. Front office po under the tourism sector. Tourism, kayo po? For trainers methodology and computer-related. Computer-related. Yes. Kayo po, sir? Trainers methodology po at computer-related. Okay. Well, kamusta po yung mga dumaan sa inyong mga estudyante na mga tinrain ninyo? Kayo po ba nababalitaan nyo na lang na sila nakapag-abroad na or mayroon ng isang matibay na trabaho? Yes, actually, sir, part po ng aming programa ay we are going, of course, to determine, after the training, tinitignan din po namin kung ano po yung employment nila. Majority of them are already employed abroad and locally, and some are also self-employed. At napansin natin, dito sa NCR, kayo nasa iba't ibang rehiyon ng bansa. Yes. So ano yung mga challenges pagdating sa mga provincial, yung mga na-encounter yung challenges in terms of training people? Kayo po, ma'am. Depende po. Kasi po, since ako po, nasa Region 6, marami po kasi kaming kinakandak na community-based training. So, yung nagiging challenge po doon kasi may mga areas po na katulad po ng mga nasa Tapas, Capiz, na medyo marami pong mga ano doon, tawag po natin ng mga NPA po. Rebelde. Conflict areas. Okay. Oo. So, pero wala naman po kaming choice kasi po trabaho po talaga. At kaya nga po kami pinapangaralan. Parangal ngayon kasi the reason for that is, of course, kasi magigiting talaga at mga matatapang kaming trainer. So kahit may labanan, kahit merong mga encounters, nandoon pa rin kami at nagtuturo. Tuloy-tuloy pa rin. Okay. Yan po yung aming advokasya. Pero more than this award, anong pakiramdam kapag nakikita mo yung tinraining ninyo ng mga estudyante before, nagtatagumpay na sa kanilang buhay, yung kanilang pamilya dating hikahos ay naiaangat nila sa pamumuhay? Actually po, para sa akin, as a trainer, pag nakita mong employed na yung inyong graduates, actually yun pong manambasya na parang success yung training. Kasi masaya para sa kanila, nagagamit nila, tapos naturuan mo yung isang tao, tapos ma-transform yung lives nila, ma-improve yung panghanap buhay nila. Siyempre, ma-improve din yung kanilang pamilya. And then, as a trainer, naging part ka doon sa kanilang success, parang iba sa pakiramdam, no? Nakakataba ng puso. Merong sense of fulfillment. Yun, sense of fulfillment. Kaya sir, ano yung hindi nyo makakalimutang experience sa inyong pagsasanay?
sa inyong mga training? Yes. Actually, dun sa area namin is we have the group of islands kung saan pinocross talaga namin yun just to reach out yung mga tao dun sa island. Okay. Dun po kami nagbibigay ng mga trainings and we're happy to know that meron na rin mga bakery doon, dating wala. May mga Okay. skilled workers na rin tayo na available within the area. Pag sinasabi mong kino-cross out mo yung mga isla, paano to? By land or by water? By ano siya, by boat And talaga then, siya. ilang buwan po 6 kayo, hours. ilang buwan po kayo nag-i-stay doon para ma-train talaga sila? Talagang magamit nilang pangkabuhayan yung mga tinuturo ninyo? Usually, sir, mga 20 days to 25 days, Okay, diretso yun. Depende po kasi yan sir, Depende sa sa qualification. duration, yes. Kasi Depende. yung, for example, yung training mo po is bread and pastry production and C2, it will take you around 15 to 18 days. 18 days to finish the training. So, ibig sabihin ninyo, yung mga nag-a-apply sa TESDA o gustong matuto o ka-graduate man lang sa TESDA, no? Yung iba pinupuntahan nyo, hindi sila yung pumupunta sa Yes. Yes. Yun nga po yung tawag namin na community-based Community-based, training po. Kami po Okay. yung pumupunta sa kanila. Hindi na nila kailangan pumunta ng TESDA. Hindi na po. Kayo na yung Yes. naabot nyo na sila. Joshua, ang tinitingnan kong challenge dito, kasi syempre sa mga facility, may mga laboratory doon, Yes, may mga mga kagamitan. Paano to? Babayahe kayo lang. Dadal. Paano Sir, yun? actually, ang ginagawa namin is we have a coordination with the different government agencies. Okay. Wherein sila na po yung bahala sa transportation. So, lahat ng facilities and equipment will bring that to the area. Kung Kasi, saan, yung kasi yung mahalaga Yes, doon. opo. Kasi, yung skills training is very important. aanin nila kung may gamit sila doon sa mga lugar na yon, kung wala naman marunong gumamit, katulad ninyo, hindi rin nila mapapakinabangan. Ano po ba yung mga malalakas na industry ngayon na talagang tinatangkilik? Actually po, isa po sa, as per ano po natin, LMIR or the Labor Market Intelligence Report. One is the ICT sector, we have the construction sector, yun po yung mga, and then under tourism sector. Construction sector. Yes. Construction and tourism. Yes. Okay, Tourism. okay. Alright. How about And food? of course, ICT. It's under tourism sector. Under tourism din yun. Pakipaliwanag nga po, kasi may mga kababayan tayo na porque hindi nakapagtapos ng pag-aaral ng 4 na taon na kurso, no? Nawawalan na ng pag-asa sa buhay. Lalo na yung mga kababaihan natin na naging single mother. So ano ba yung naghihintay sa TESDA at ano yung qualification para maingganyo natin po sila? Yung tawag po kasi namin sa kanila is special clients. When you say special, syempre priority po sila. Yun po. Lahat naman po na willing, makaka-avail. So, wala pong pinipili because we're for inclusivity. Especially po, yung mga nangangailangan, yun talaga yung binibigyan or pinaprovide namin ng training. So after nitong training, may certificate sila from TESDA? Opo. Okay. Yes. Ilang hours po ba yung kailangan or ilang buwan na training po ba ang kailangan ng isang individual para makakuha ng certificate mula sa TESDA? Ito po ay depende sa kanilang qualification kasi iba-ibang qualification, iba-ibang skill area, iba-iba din po yung training duration. So, kaya nakadepende po yun sa ano talagang gusto nilang kukunin. Kung ano yung gusto nila meron naman matutunan. ano lang, meron 15 days, meron naman isang buwan. Ano po yung pinakamatagal? Tingin ko abot ng mga 2 buwan, 3 buwan. Ano po yun? Yung mga yung Tungkol mga saan? IIT, yung mga visual graphics, yan Sa computer. sa computer animation. Alright. Ano balita ko, Joshua, no? Minsan, yung mga tapos ng 4 years sa college, no? Mas kinikilala pa yung certificate ng DESA internationally. Hindi ko naman sinasabi na hindi kayo mag-aaral ng 4 na taon, pero magandang makapangyarihan yung certificate ng TESDA. Yes. Kasi skilled workers yung napoproduce ng mga yan. So, actually, may mga situation din po, no? May mga cases na we have students na graduate po ng TESDA na kung saan karamihan po sa kanila ay employed na rin as nasa cruise ship, mga ganyan. Okay. Related to tourism. So para makapagdagdag lang din ng skill set siguro, Yes. parang And upskilling. And for the mastery. So, kumbaga, gumraduate ng 4 years ng Yes. HRM or ng tourism, Yes. kukuha pa ng TESDA sa iyo na 2 months. Yes. Okay, Maraming okay. Oo, parang may mas matutunan. At yun nga, sabi mo nga kasi, 2 buwan lang eh. oo, makapangyarihan or very, very Kinikilala. credible. Oo, Credible kinikilala yung yung certificate ng TESDA. Mawian, meron po ba kayong mensahe para sa parangal na ginawad sa inyo sa ginanap na 2025 Tagsanay Awards? Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa
bumubuo ng Tagsanay po na yung organization po ng Tagsanay na kami po ay binigyan ng parang parangal at saka Pagkilala. ng chance to of course maipakita sa lahat na kung gaano po kami kagaling sa aming larangan. Alright. Sir Ronald, Sir Robert, kayo po. Mensahe Yes. niyo po sa inyo natanggap na parangal. Actually, si Tagsanay is a platform, no, kung saan po dito natin hinahasa ng mabuti yung kagalingan ng ating mga trainers sa TESDA. Sir. Actually, ako po nais ko pong magpasalamat sa TESDA dahil sa ganito mga event. At ako po kasi talagang proud na product ng TESDA rin eh. Dahil po sa TESDA talaga nabago rin buhay ko. Kaya ako po ngayon naging instrumento na rin para magbago ng buhay ng iba through skills training. Kaya sa mga TV trainers, talagang sabi ko, pagsikapan lang natin ang trabaho natin. Kasi bawat nababago nating buhay, bawat tao bawat Pilipino nababago natin, nabigyan natin skills, nabigyan natin ng oportunidad at nababago ang buhay nila, tapos umangat din ang hanap buhay nila. Alright, maraming salamat po, no? At dalangin namin, no, na ang pag-udlad ng bansa ay nakadepende rin sa mga maititrain yung mga kababayan natin. Kaya maraming salamat po sa pagbisita sa aming programa at maibahagi nyo yung inyong kaalaman at parangal sa ginanap na 2025 Tagsanay Awards, Ma'am Wei Ann Fajardo, Sir Robert Revilla at Sir Ronald Alvarez. Again, maraming salamat Thank you po. so much Thank po. you so much. Thank you so much. Thank you po.